Maraming kwento ang kumakalat sa social media. Maraming bersyon, maraming sabi-sabi, maraming haka-haka. Marahil pamilyar na sa inyo ang nangyari noong Enero 1, 2026 sa sitio Mamara, Abra de Ilog. Ngunit ito ang versyon ng mga direktang nakasaksi. Ito ang Truth Files. Nag-conduct tayo doon ng pursuit operation and may mga na-recover tayo doong ATMs and photos ng mga kabataan. And doon sa ATM na yon, pagmamay-ari ni Jerlyn Rose Doydora. Naglabas po ng statement through social media ang Karapatan Southern Tagalog hinggil sa pagkamatay ng isang estudyante na di umano ay nagkakandak lamang ng research sa nasabing lugar. So, naglabas sila ng picture ng pagkakakilanlan ni Jerlyn Doydora and then nananawagan sila na makuha o mapabigyan daan ang kanilang pag-recover sa nasabing bangkay. Tatlong batang mangyan Iraya ang namatay. Ang kanilang nanay ho ay kasalukuyan pang hindi mahanap. Pero ayon sa report ay nagpapagaling ho mula dun sa tama na natamo sa mga militar. Kasama sa mga biktima, si Jerlyn Rose Doydora, isang researcher, nakipamuhay sa piling ng mga katutubo. Pero anong ginawa ng mga militar? Binomba ang komunidad na kanyang nilapatan para siya magsaliksik. Malaunan ho, pinawian siya ng buhay dahil inatake siya ng kanyang sakit. At ano ang ginawa ng AFP sa labi ni Jerlyn Rose? Tinakas pa ho ito at pilit na itinubli sa Humanitarian Mission Team na nasa Mindoro. Ngunit taliwas ito sa pahayag ng mayor ng Abra de Ilog. Ang isa po pong kinakabahala namin ay ang mga sinasabing research o pananaliksik na ginagawa ng ilang mga kabataan dito sa amin sa Abra de Ilog. Kami po ay maraming research o pananaliksik na pinapayagan together with all different schools in Occidental Mindoro and even po outside even from Manila. Ito po ay nagsisimula sa letter na humihingi sila sa amin ng permiso para mag-conduct ng kung iba't ibang research po. Kaya po yung nangyaring ito na insidente ay medyo hindi po namin talaga alam. Wala po kaming alam na pananaliksik na ginagawa in a holiday season. At hindi rin po namin alam na may mga kabataan na nananaliksik sa panahong iyon. Bilang ako ang nasa sa barangay at ako'y dito, bago umabot sa ibang kwan sa akin, nagre-report yung mga yan. Nag-report sa akin, kako may mga kayo baga, ay may mga nawala mga tao ninyo. Ang sabi naman sa akin, wala kahit isa. Oo, kaya yung mga kwan na yan ay baka yan ay paninira lamang. Ay hawag yan ay ang totoo yung sinasabi ko dahil ako mismo ang residente sa Barangay Kabakaw, walang nawawalang tao at walang namamatay. Ay wala rin mga nasugatan sa amin, awan ng Diyos. Kaya kami nagpapasalamat na hindi naman pinagkalooban na mayroong mapinsala sa mga tao namin ng katutubo ng Iraya. Nang ma-recover ang ATM ni Jerlyn, agad na inimpormahan ang kanyang pamilya. Iniisip ko na hindi siya yun kasi hindi ko wala sa katiting ko, wala sa ano ko na makakarating yung batang yun dahil hindi siya naglalakad ng ganong kalayo. May sugat po yung paa niya. Hindi namin pinapalakad yun ng malalayo. Kumbaga iningatan din namin yun. Ayon sa 76 IV, na-recover ang katawan ni Jerlyn sa encounter site. Kinabukasan, pagkatapos ng enkwentro, January 2 at around 2 p.m. noong araw ng January 2, ang tropa ng 5th Scout Ranger Battalion ay naka-recover ng isang bangkay ng isang hindi pa kilalang babae that time. So, napag-alaman, after identification, na-coordinate po ito sa ating SOCO, so nagkaroon sila ng crime scene investigation and then na-recover din po yung mga pagkakakilanlan ng tao. So, nakilala po yung bangkay, na-kumpirma na siya ay si Jerlyn Doydora na taga Manila.